Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, second day of trading natin after ng Pasko at mukhang may rally si PSC natin. So, patuloy na umakyat yung index natin. No? So, kahapon medyo na pullback pero ngayon nag-up move tayo. So, si AJ kasi nag-up ng more than 8% for today's trading natin. So, maganda yung pinapakita niya. So, bukod sa blue chips natin, yung mga individual stocks natin, di ba? Yung mga small caps natin medyo pumipitik-pitik na rin sila. So, very good news para sa atin na matagal na nandito sa ilalim po ng ating market. Okay? So, 6,519.11 yung ating market. Tapos, meron tayong maliit 12.79 million na net foreign buying naman sa kanya. Okay? So, on mark tayo para sa 6,700. Hopefully, meron tayong New Year rally po dito sa market natin. So ito po yung ating mga trending stocks for today, SPNEC. So lakas pa rin na ito. No? So net foreign buying siya, 3.33 million and then nag-up siya ng 8%. So catalyst po natin dito is, yun nga, ang majority na magmamayari na pala ng shares ng SPNEC is si Manuel Pangilinan, si MVP, yung ating MPI na stock. So di ba, nag-invest sa kanya si GSIS at saka si MPI natin. So mas malaki yung shares na ngayon ni Manuel Pangilinan dito kay SPNEC. Kaya siya na yung parang overall na halos siya na yung nahawak, di ba? Kasi majority shareholder dito kay SPNEC natin. Tapos balita, so siguro din nag-i-spike. Ang galing nung di ba? Net foreign buy na kahit mahina yung market natin. Tapos Abacus pa rin nakikita natin na nagpapagalaw sa kanya. So, very good. Mukhang papalitan yung pangalan yata nitong si SPNC natin. Kung tama yung pagkaintindi ko doon sa isang tweet na nabasa ko sa kanya kasi mag-iibangan na nga yung majority ng may-ari naman sa kanya. So, good para sa SPNC holders natin, di ba? So, ang tanong, okay pa rin naman yung public float niya, di ba? Kasi akala ko public float na naman. Nagka-trading halt din siya kanina, pero 1:15 yata, pero binalik din siya mga 2 p.m. So, with regards dun sa disclosure na nabanggit nga natin kahapon sa kanya. Okay? FCG, so finally, nagising na. Nag-up siya ng 3.39%. So, nag-up siya. So, very good. Pero konti lang, no? Net foreign buying tayo ng 300K sa kanya. AGI, so ito po yung umatak na market talaga natin. So, lakas kasi. 8% pa naman yung ginalaw niya. So, parang very stuck yung galawan. So, alam ko meron siyang share buyback. Pero negative siya eh. Negative 3.03%. Rather, negative 3.03 million net foreign sale. Pero 8% po yung ginalaw niya. Tapos si ACE-N, ayan, gumalaw din, no? Pero net foreign sale pa rin, no? 2.88% up for today. Tapos meron siyang 6.26 million na net foreign sale po dito sa market natin itong si ACEN. Tapos si Converge, 0.2. Tama ba? 0.26 o 0.28% yung ginalaw niya. Net foreign sale is 846K, malit lang. And then APX, alam ko mataas pa rin yung presyo ng gold. So si yung mga nagtitrade, di ba, sa Forex, yung mga gold natin, umakyat pa rin siya. Pero ito, meron siyang counting pause, negative 0.98%. And then negative 1.38 million. Net foreign sale naman siya. Okay? So overall picture, gumaganda yung market natin. Ayan. So nararamdaman natin kasi yung mga small caps na hawak natin is pumipitik-pitik na sila. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, for education purposes lang po yung ating vlog. So yung mga nanonood sa atin, huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron pong risk na involved dyan. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel as always para updated ka sa trending stocks review. Subscribe ka lang or join ka sa trading group natin. So open po yan. So sa mga nanonood sa atin, so andito lang yung ating mga trending stocks review, yung ating company reviews, yung ating sample trades, mga basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, tapos yung ating PSE stock market studies naman. Okay? So follow mo din ako dito sa crypto ko to. So healthy pa rin si crypto. Especially si BNB, umakit yung galaw niya at saka si mga Ethereum, yung malakas kanina, si Bitcoin hindi masyadong gumalaw. So check mo na lang to, yung mga posts natin, wala masyadong bago. Dito sa Facebook account natin para sa ating mga posts, ayan, regular posting natin.
or dito sa Facebook page. Ayan, pili ka na lang po para updated, ma-alert ka. Maligipik sa mga articles natin sa local market, sa US at cryptos, tapos sa mga side hustles natin dito sa ating money earners. So check mo na lang po yung mga posts natin dyan. Tapos sa Twitter, punta man tayo dito sa summary. Medyo late yung posting ko ng iba. Okay, so based dito sa summary ng galawan natin for today is meron tayong 12.79 million na net foreign buy po dito sa market natin. So malit lang pero at least umarangkada naman si Philippines index natin kasama na yung ibang individual na stocks naman. So very good yung kanilang mga galawan. So meron tayong malit yung turnover value 2.8 billion tapos ang pinakapanalo dito is industrial. So si AGI siguro yan. Holding firms 0.95, industrial 1.12. All shares natin is rather PSE 0.87%. Okay? So tingin tayo dito sa summary ng ibang index stocks natin. FCG, The Kitchen City opened their first collaboration store in World Trade Center Pasay. Ayan, so may catalyst po siya. Tapos si ASN sign subscription contracts with 6 of his wholly owned subsidiaries. So maraming news si ASN. Foreign funds sold. Ito yung mga binenta. BPI, Metrobank, Security Bank, ASN, AP, SCC, tumataas si SCC. Ani si NPF, AGI, panalo. Costco, DMC, MEG, Emirates, Globe, Converge, ATI, at saka si SEB. Ito yung mga binili. BDO, East West, FGen, FCG, ACAB, Alif, Philrip, TEL, ICT at saka si Plus natin. Okay, so Plus, umarangkada. Asia shares rally across the region to its 5 months high as 2023 draws to a close. So tayo medyo naiwan tayo sa Philippine market. Keppel Philippines announced the completion of its divestment in SM Keppel. Ito, si Manuel Pangilinan, sabi ko kanina, so takes over SPNEC after laki 15.98 billion peso investment. So pupunta sa renewable energy to si MVP natin. So good para sa mga holders natin sa kanya. So congrats sa malakas yung loob na nag-hold na kasi ang laki ng drop niya eh. So minsan nakakawalang gana, di ba? Lakas ng drop tapos tingnan mo nga naman after 2 weeks biglang bumalik din yung price doon sa resistance area. So puro SPNC yung mga na-post natin. Investors push DG Plus, operator of the hit gaming app Bingo Plus. Okay, umakyat. BPI and Lex Corp Inc.'s 10 billion deal with BPI, and Lex. Picor says 2023 net income expect to reach 12 billion pesos. Laki, no? FDC, Securities and Exchange Commission, approved public offering of 32 billion fixed rate bonds. Manila Water, subsidiary Clark Water Corporation paid 1.06 million for violation. Ano ba yan? Mayor, Chairman, Chief Executive Manila has taken over Libis-led SP New Energy after the completion of 15.9 billion investment. Bakit si Mayor? Under pa rin ba ni ano yan? MVP natin, ayan, hindi natin alam. Mer, nagap siya ngayon, 1.29, tapos, kapon to, SPNC, 11.61. Okay, so siya pala yung may subsidiary para dito kay MGen Renewable Energy. Okay, so very good. Pati si Mer, maganda rin yung, yung galaw niya, di ba? Dire-diretso din yung chart. So, isa sa mga big caps natin na maganda yung galaw. So, puro SPNC, yung mga post natin. SMC confirms best project completion this January. ASEN updates share purchase and facility agreement. Costco to participate in a bid. So, ito yung nagpapa-up na move niya from the past 2 days. SPNC receives subscription payment. So, okay na, nag-bayad na. Costco, may mga X-date tayo dito. X-date, December 29. SPNC ulit, gold prices cross 2090 kanina as soft inflation heralds rate cuts bet. Ito yung mga share buyback, Costco, Robinson, Mrs. G, at saka si AGI. So siguro ito rin, maraming binibili na shares kay AGI. US stocks ends higher, so tayo na lang. Humahabol naman siya, di ba, yung index. Medyo mabagal nga lang yung habol natin. Tapos yung galawang kahapon is okay ulit sa US markets naman. Okay? So very good. Ayan, so
As usual guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading dito sa Philippine market, yung mga gustong sumali sa groups. So check mo lang po kung ano yung meron dyan. Hopefully makatulong sa iyo as trader, investor sa Philippine market sa natin. Okay? So double check mo na lang. So check natin yung ating to trade Asia Prime. So may pahabol pa pala tayo ng ng closing. So umaga pa lang is meron din na tayo mga 0.2, 0.3%. May konting drop and then medyo sideways tayo ng second half pero ng pre-close na is binomba na yung market natin. So isa sa mga humatak sa atin si AJI nga po, nanggap siya ng 8%. So yung catalyst natin is yung mga share buyback. Marami siyang share buyback. GGS lang yung naiwan dito sa sa blue chips natin na mapula. So the rest mataas. ACE and Wilcon 2.91, ACE and 2.88, DMC 2.13, 12.78 million net foreign buy. So nasa na kaya yung 1 billion na lumabas dito sa market natin. Tapos panalo si industrial natin. 45% foreign participation, 55% local. So mataas tayo ngayon, no? 0.87%, kailang 2.51 billion traded value. So kokonti lang. 6,519.11. So punta tayo dito sa winners natin. Sino ba? AGI, so 8%. SPNEC, umabot yata 11 ulit o 10. Si SPNC kanina, 8%. SSP, nabuhay na, 6.83%. Si ANI, nagbabounce, 5.88. ABS-CBN natin, umakyat din, no? PXP, ayan, 3.8. Laki na, 4.1 na si PXP, ayan. So, malapit na mag-TP yung mga members ng Patreon natin. Ionics is 4.08%. FCG, ayan, nabuhay, 3.39%. Perks 2.95, Wilcon 2.91%. So dito naman sa losers, sino ba? Si Tugs, laki minus 7.69%. Si House, minus 4.59. So majority mga penny stocks. Lotto, minus 3.27. Nag-drop pala si Costco ngayon. 2.83. Si Inex kaya hindi ko nakita si Inex. Kapon, di ba, nag-up siya. BSC 1.69 and then the rest is mga small caps na stocks naman natin. Okay? So punta tayo dito sa buyers and sellers. Ganda ng galaw ni Ali natin hanggang ngayon. Naka-hold ka pa rin ba kay Ali? So sumusunod siya sa galaw ni di ba? Ni PSC. Okay. So very good yung galaw natin. Okay. So dito pa rin So sustain natin yung 6-7. So sabi ko nga sa inyo kapon, pag mag-break yung MA9, bababa natin sa 6.5 yung resistance. Pero diretso Ayan, gumagalaw siya. So on the way tayo, papunta. So bullish na, 6.7 na kagad yung nilagay natin. At hopefully, actually, ilang days na lang ba? 1 day na lang pala. So New Year na ulit yung next na trading natin dito sa market. Okay, so next year na natin makikita yung 6,700 level po natin kay PSX. Hopefully yung last day of trading natin for the week is maganda naman siya para good vibes yung mga traders natin. So maganda yung ginagalaw ng RSI, nag-stay siya above 50 level tapos yung trend niya paakyat. Ganun din po yung ating MACD formation. So bullish pa rin tayo kasi higher low pa rin naman yung ginagalaw or rather nagte-trend sa MA9 si PSC natin. Okay? So very good. Tingin tayo dito sa US market. Ano kaya to? Sideways o maganda ulit? Maganda kahapon So all-time high na dito sa US market Congrats yung mga traders natin dito. Nasdaq 0.2 yung futures, Dow negative 0.19, S&P is negative 0.04%. Okay? Tapos base dito sa Galawan, okay, so US, okay siya kapon. Ngayon, dito sa European market is may konting pula. Ayan, namumula pala sila. Pero dito sa Asian market, grabe sa Asian market, verde. Karamihan, 90-80% green. Tapos makita mo, very strong yung galaw nila. Okay? So tayo din, mukhang mag-end of the year na may big bang sa sa market po natin. Kasi maganda yung galaw ng global markets. Tapos crypto, ganun din. Malakas pa rin dito sa crypto. So Bitcoin hindi siya masyadong umakyat, 43K. Pero itong si Ethereum 2.3K na siya, 5.46%. Tapos si BNB lakas pa rin 327, 7% up siya. Nag-drop si Sol, XRP umakyat. Ano ba nangyari na dito kay XRP? Yung mga kaso-kaso niya. Tapos na yata ADA, 5.7% up. Sino pa ba?
So majority is verde din dito sa cryptos natin. Okay? So maganda rin yung galawan nila. Balik tayo dito sa chart. Refresh ulit natin to. And then punta tayo sa individual na stocks. Ayan. So, unahin natin si paborito ng mga traders na ngayon. SPNC natin. So, magbabago ng majority na may shareholder dito kay SPNC natin kaya pala sumipa siya ng 11% nung isang araw. So, nag-close na gap na pala siya kanina, di ba? Kahapon, ano lang tayo nandito lang sa 1.35. So, nag-close na gap na siya. So, ngayon, titignan natin kung strong yung gap. May gap din naman tayo dito, no? Kung medyo weak siya, pwedeng mag-close na gap dito. Pero since strong pa naman yung close ng candle natin, lalagay lang natin yung support sa 1.3. So very good, oh. Halos makabalik na siya dito sa sa trading halt area natin. Ayan, so speaking of trading halt, meron siyang trading halt pala kanina. Ayan. So meron tayong disclosure from 1:05 p.m. papuntang 2:05 p.m. So ano lang to para sa ma-digest natin yung mga investments ni Manny Pangilinan dito kay SPNC. Pero anyway, yun nga through Meralco pala yon, MGen. So 15 billion yung 15.7 billion yung kanyang investment or more than 15 billion naman. So talagang binili na ni MVP natin tong SPNC natin. Okay? So good news. Good news po 'yun. Tsaka yung 'di ba normally pag nagbabago ng pangalan, baka daw baguhin yung pangalan ni SPNC natin. So depende na 'yan sa merong majority shareholder sa kanya, 'di ba? So okay, wait natin 'yon kung magbabago yung pangalan niya. Tingnan po natin, good news 'di ba? 'Di ba sa mga small caps, yung pagpalit ng pangalan is minsan catalyst din 'yon, 'di ba? Pero anyway, fundamentally wise, since marami siyang capital na pumasok, so very good po 'yun para kay SPNC natin. Okay? So Abacus pa rin yung gamit nila. So 8% up for today. Abacus FMS call, ay si call na pala ngayon ng tagatulak natin. So meron siyang 3.3 million at foreign buy. FMS ba si Abacus na ngayon ang nagtitake profits naman. Okay? So very good. Yan na lang po muna yung mga critical levels natin kay SPNC. Okay? Next, FCG, meron din siyang news. Ano ba yung news natin? Okay? So, okay. So, siguro ang nito, nagising lang siya kasi nag-up siya ng 3%. So, downtrend pa rin naman yung pinaka-trend lines. Good sign. At least, hindi na siya bumagsak dito sa 0.58. Kasi yan yung nag-ano siya halos papunta na nga siya dito sa 0.5816. So, hindi pa naman siya masyadong bullish based dito sa galaw niya kasi below RSI 50. And then, below pa rin naman tayo ng mga moving average natin. Ano ba yung disclosure natin? So, December 28, tama? Ano ba to? Hindi ko nabasa to eh. Press release on FCG. Okay, yung nabasa natin sa Twitter. The Kitchen City opens its first collaboration store in World Trade Center. Ayan, very good pa. So, meron siyang bagong business doon. Ayan, daming business ni FCG natin. Kaya lang yung chart pattern niya hindi pa masyadong na-improve. Pero for today is umakit naman siya. So, nag-up siya ng 3.39%. Meron siyang 300K net foreign buy. Call FMS ang buyer, call F Orient yung ating pinaka-main seller. Okay? So, good. Nabuhay ng konti. Tingnan natin bukas. And then si AGI, bakit nga ba sumipa to si AGI natin? So umakit siya, laki ng candle niya, no? So nag-console lang siya dito. Pero napansin mo ba yung earnings nitong si AGI? So kaya meron akong dito, Investa. Tingnan natin Kasi based sa earning wise, nagugulat din ako bakit ang lakas ng drop niya. Tinitingnan ko yung mga earnings niya. Third quarter, 15%, second quarter, 6%, tapos first quarter, 33%. So hindi naman lugi si AGI pero ang lakas maka-sell off nito. Ayan, so binilik na siya after na magkaroon ng share buyback. So, share buyback yung pinaka-catalyst natin. Ito, AGI is, ang daming binili dito. Ayan, So, 9.8 below 10 pesos. 10 pesos yung average niya. 637, laki 637 million shares. So, halos bilhin niya yung karamihan ng ang laki pala ng trading volume nito last time. So, siya po yung namimili. So, tingin niya siguro undervalued yung stock. So, very good para sa kanya. So, next na, parang may gap siya dito. So, ang next na resistance is malapit dito sa MA 100.
mga 11.4. So good pag medyo mag-breakout tayo dito next year o bukas, so depende sa tulak ng traders natin, pero maganda yung ginagalaw ni AGI. Ayan. So malaking tulong to sa sentiment niya kasi medyo strong kasi yung downtrend niya. So ngayon, ang laki ng ginalaw nitong si AGI natin. So based dito sa galaw, nag-reflect ba yon? Hindi nag-reflect dito sa net foreign buy. So meron siyang negative 3 million net foreign sell, pero 8% up man naman. So lakas. Aurora Maybank ang buyer, Asia Sec BPI yung ating pinaka main seller. Ayan. Bullish na rin tayo dito kay AGI kasi fundamental wise okay naman siya. Next, ACE-N. Ang daming news yung mga stocks natin. So meron ditong additional message dito. So or rather disclosure. Subscription by the company to additional shares in Sinukalan Solar Power Corporation. Ayan. So hindi naman nawawalan ng ng news etong si ACN natin. Kaya lang 'di ba last time ayaw pa rin pasukin ng foreigners kasi net sell pa rin eh. So anyway, good naman yung galaw niya after 'di ba hindi pa siya nagpo-pull back dun sa 11% na ginalaw niya. So nag-up siya ng 2.88%. Minus 6 million net foreign sell, 'di ba? Hindi pa rin sila pumapasok eh. Papa Abcapsec ang buyer, BPI. Papa naman yung ating pinaka main seller. And then next, Converge. Hindi naman masyadong gumalaw. Pero from the past 3 days, okay yung nauntog pala siya. Kaya siguro nauntog siya. Akala ko didiretso na to. So anyway, tingnan natin bukas. Hopefully, lang yan, small pullback para kay Converge. So RSI above 50, okay pa rin naman yung RSI indicator natin. Uptrend pa rin naman. Yung MACD is okay siya. Tapos may volume naman siya dito na maganda yung breakout niya from the past 3 days natin. Okay? So yun po yung galaw ni Converge. Tingnan natin yung kanyang price action. So meron siyang gain na 0.24%, minus 846K. SPQT CLSA, ang buyer, siya din yung sellers natin, no? Kasama si call naman. Okay? So wala masyadong foreigners dito kay Converge. Pero kapon meron siyang 13-14 million na net foreign buy dito. Kaya nagkaroon tayo ng breakout. Okay? So medyo nauntog lang siya dito. So hopefully meron siyang good closing by tomorrow kasi okay pa naman yung technicals niya. And then lastly, si APX. So kasi di ba okay yung galaw niya. Kahapon, okay. So may gap up siya na konti, tapos nag-pullback siya. Pero intact naman yung trend niya. So normal lang siguro na meron siyang pullback as long as hindi tayo mag-below MA20. So intact pa rin naman yung trend lines natin sa kanya. Ayan, okay pa rin naman. Yung nakikita natin na galaw nitong si APX natin. May konting pullback yung RSI. Ayan. Pero above pa rin naman siya dito sa bullish level natin. Okay pa rin naman. Ayan. So, sundan mo na lang yung trend lines niya. And then, meron siyang pasundot-sundot na malalaking volume dito. Okay? So, based sa price action, drop siya ngayon, negative 0.98%, 1.3 million net sell. Upcapsec call ang buyer, tapos Upcapsec call din yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, good vibes pa rin tayo sa market. Hopefully, yung last day of the trading natin for the year or for the week is okay siya para good vibes yung happy yung New Year natin dito sa market natin. Ayan, gumaganda naman yung chart eh. Kulang nga lang tayo ulit ng wala pa masyadong net foreign buy kasi yung yung market natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, and then subscribe ka lang or join ka dito sa trading group, Crypto to sa Play to Earn Games. Facebook account, follow mo ako para updated ko pa. Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market, trading, investing. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Advance Happy New Year po. Ayan, maganda yung galaw ng markets natin.